Hello guys, magandang araw. Ito nga pala ang continuation ng ganap kahapon. Pagkatapos ko nga bumili ng tilapia at bumili ng sabon, tapos nakuha ko na nga yung mga gulay na lulutuin ko sa aming tindahan, ay umuwi na nga rin ako agad. Pagkapasok ko nga dyan sa bahay, ay dumiretso na nga ako agad dito sa kusina. Inilapag ko nga lang itong aking mga pinamili, tapos yung isda inilagay ko muna sa lababo saglit dahil magpapalit nga muna ako ng aking suot na short. Dahil kapag nandito sa bahay guys, mas komportable ako kung nakacycling lang ako. Ang sarap kasi kumilos kapag nakacycling lang. Pagkatapos ko nga magpalit dyan ng cycling, ay inasikaso ko nga muna yung mga plato na aking hinugasan kagabi, nilagay ko sa tauban. Tapos inasikaso ko na rin agad itong tilapia, hinugasan ko muna, tinanggal ko nga yung mga kaliskis na mga natitira. Nilagay ko nga muna sa ref yung isda dahil hindi ko pa lulutuin. Pagkatapos nga inasikaso ko na nga itong mga nakasalang kanina na puti, kinusot ko muna siya isa-isa bago ko siya banlawan. Pagkatapos ko nga maisa-isa dyan yung mga puti, ay isinalang ko rin agad yung mga decolor. So habang umiikot nga dyan yung washing, ay nagmo-multitasking na naman ang nanay nyo. Nagligpit nga muna ako dito sa sala, nagbukas ako ng bintana. Tapos nagwalis-walis na din ako ng kaunti. So dapat maglilinis din ako niyan sa taas namin guys. Kaso hindi ako makapaglinis kasi natutulog si sir. So bago na lang kapag gising na siya. Ayan, nagmap na nga rin ako dyan para matanggal nga yung mga alikabok na hindi nadadala ng walis. So ganyan lang guys, araw-araw ang aking ginagawa. Kahit sobrang sakit nga ng katawan ko niyan guys, ay pinipilit ko pa rin talagang kumilos dahil wala naman ng ibang kilos kundi ako lang. So fast forward na nga, tapos na rin nga ako dyan mag-washing, tapos nakapagbanlaw na nga rin ako ng mga oras na yan. Kaya ayan, i-spin ko na nga yung tapos ng madowny. Inuna ko nga muna dyan yung mga underwear, tapos yung mga white. Sa mga oras na yan guys, ramdam na ramdam ko talaga yung pagod. Hindi ko alam. Ewan ko, hanggang ngayon guys, sobrang sakit pa rin ng katawan ko. Ang sarap nga magpamassage. Kaso minsan nga nanghihinayang din ako sa ibabayad ko na 400 pesos dun sa nagmamassage. Kaya kinakaya ko na lang at itinutulog ko na nga lang minsan. Pagkatapos ko na nga dyan mag-spin, ay tinawag ko na nga si Ate Kate. Sabi ko siya na magsampay dahil nga hindi naman siya pumasok. Pagkatapos nga, inasikaso ko naman yung aming pang-ulam. Magluluto naman ako guys ng mga oras na yan. O diba, walang pahinga. Pagkatapos maglaba, luto naman ang asikasuhin. So inuna ko nga munang iprito itong isda. At habang napiprito nga ako dyan, nagsalang na nga din ako ng aming kanin. Mag-aalas 11 na nga rin ng mga oras na yan. At ayan, isinalang ko na nga yung aking hinugasan na bigas at hindi pwedeng makalimutan yung suka dahil pampalambot din ng kanin at saka pampatagal mapanis. Pagkatapos nga ay nasikaso ko naman nga itong aking gulay na lulutuin. So una ko nga ginayat dyan yung ampalaya na naninilaw na. So sayang kasi guys, pwede pa naman siya at mapapakinabangan pa. Kaya hanggat maaari ginagawa namin ng paraan para nga hindi masayang yung mga nasisirang gulay na aming paninda. Kaya kung pwede pa namang remedyohan at pwede pang kainin ay igaw lang natin yan. Tapos ginayat ko na nga rin dyan yung puso ng saging. At pagkatapos ko nga dyan magayat, ayan niluto ko na nga yung aking recipe na gulay. So diningding na puso ng saging yan guys na may saluyot, ampalaya at pritong isda. So mahilig talaga kami sa gulay guys, kaya ayan for the go. Si Ate Kate, pag gulay ang ulam, nakasimangot na yan guys, kaya laging merong kapartner yan. Ayan, pritong isda lang kanya, hindi siya kumakain ng gulay. Ayan nga yung mga oras na yan, ay ginising ko na nga dyan si sir at kakain na nga kami at alas 12 na nga ng mga oras na yan. So kaming tatlo sabay-sabay dahil wala naman si Diana sa school. At si Ate Kate ay hindi pumasok, kaya nakasabay namin. So that's it for today's video. Thanks for watching!